attorney, wala pong violent, hindi po siya lasing. Out of ano lang po, of urge. Kasi ano po yan no? Siguro naman, sasang-ayon naman sa akin ng mga taong bayan pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun So, paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So, anong pwede kong, para hindi ako mareklamo ng asawa ko, o anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o babe, ano ba? Please help me in a way. Counseling po ang kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling, magdasal na lang kayo. But, i-correct ko lang po yung statement. Kasi yung urge, mga 30 minutes lang yung urge na yun na mabaliw-baliw ka di ba? Manood po kayo ng Netflix, Korean telenovela. All I'm saying po, so legally, wala po? Wala po. Because sabihin mo sa asawa mo, help me. That's why it's important yung issue ng mutual respect. If your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife or ng husband in that case. The other thing po is yung statement ng chair, with all due respect, hindi po obligasyon ng isang wife, sabi mo, is to serve the husband. Yun po yung, di ba, yun yung normal. I know. Yun yung na-instill sa atin. In fact, idadagdag ko lang, Opo. kasi maraming lalaki dito nakikinig. Sa family code po natin, ibang code naman to. Sa family code, we amended the family code to remove the obligation of obedience. Ngayon, kasi sa old civil code, 1930s rin yung old civil code na yan, nakalagay dyan, the wife shall obey the husband. Ngayon, wala nang obey ng husband. Pinalitan na yan. Attorney, dapat maano po natin yan. Kailan po yan revise? Yung family code, 1988 po. 1988, ni-revise po ang family 1930s. code Opo. na sinasabi na ang asawang babae hindi na kailangan sumunod. Ganun po. Hindi tinanggal na yung obligation of obedience. Ang nakalagay dyan, husband and wife are obliged to mutually respect each other.